Nag-react na mga kababayan si Inday. Nag-record na naman ng video. Di daw apektado ng feelings ni First Lady Lisa Marcos, yung kanyang mandato. Ayan po mga kababayan si Inday. Duterte, First Lady's feelings don't affect my mandate. Talaga niya, Mr. Maravillas. Makapalang mukha. Hindi apektado. Tabla po, tabla. Ano pa man ang ano pa man yung aasahan natin sa tulad po ni Inday. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Nagaling sa pamilyang tampalasan. Grabe man na niya, Mr. Maravillas, ang description mo. Di ba ganyan ang mga ugali ng mga tampalasan? Makakapal po eh. Hindi di po tinatablang. Normal po yon sa mga taong wala nang hiya-hiya sa katawan. Di ba? Mga taong bastos. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan, na hindi apektado siya. Yung kanyang mandato, hindi naman po kini-question ni First Lady Lisa Marcos yung kanyang mandato. Ang sabi lang po ni Lisa Marcos, tama ba yon? Yung asawa ko niya will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli, tapos pupunta ka sa rally. Tawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yon? Even Lenny never did that. Kasi nandun nga siya sa rally ng kanyang tatay na inorganize ni Pacquiao na ang panawagan, Marcos resign. Tama ba yon? Yun man lang po yung tanong, mga kababayan ni Mrs. Lisa Marcos. Although hindi siya yung nananawagan, the fact na pumunta siya doon, approve niya. Di ba? Kasi kung hindi mo approve yung mga ginagawa ng mga tao doon, di sana hindi ka pumunta. Kasi alam mo, ang mga nandoon, ang agenda, kudita. Sabi nga po ni Larry Gadon, yung prayer rally niya, naging destabilization rally. So hindi man po kini-question ni Attorney Lisa Marcos ang kanyang mandato. Ang kini-question niya kung tama ba yon na magkasama kayo sa unity team, sama-sama tayong babangon muli, tapos nandun ka sa rally na gustong magkudita. At ang tawag pa sa presidente, adik, bangag. Paano niya, Mr. Maravillas? Makapal nga. Confirm po, mga kababayan. So ito yung report ng Daily Guardian at pinick up na rin po ng lahat ng mga nasa mainstream. Vice President Sara Duterte said that the personal... But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Sentiments of First Lady Lisa Marcos against her are not covered by her mandate, adding that there were more important matters for the nation to focus on. May lakas ka pa ng loob na magsabi na may mga important matters na dapat i-focus ang dapat mong pagfokusan, pero nandun ka sa rally, naan panawagan, Marcos resign. Iniwan ka ng ating Pangulo na nagtatrabaho, nakafocus sa mga problema ng ating bansa, kausap yung mga foreign leaders, nilagay kang caretaker, pero nandun ka sa rally, naan panawagan, Marcos resign. Then you have that you have the gall na sabihin, focus tayo sa mga pressing issues, pressing problems ng ating bansa. May ganon. Talaga niya, Mr. Maravillas, tampalasan. Mismo, mga kababayan. So sabi niya po, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos para makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang aking personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang opisyal ng pamalaan. She said in a video message uploaded on her Facebook page on Monday. Nililihis po ninyo yung issue. Hindi man nag-mention yung ating First Lady ng inyong mandato bilang Vice Presidente or even your appointment as DepEd Secretary. Hindi man niya minention yon. Ang sabi lang niya, tama ba yon? Sama-sama kayo, magkasama kayo sa unity team, sama-samang babangon muli, tapos nandun ka sa rally na tinawag ang ating Pangulong bangag. Adik, kahit niya si Leni, hindi nagawa ang ganon. Yun man lang ang question ng First Lady. Hindi man kini-question yung pagiging Vice Presidente mo, yung mandato mo bilang Vice Presidente or DepEd Secretary. Walang ganon. Ang kini-question ni Lisa Marcos, tama ba yon sa pag-uugali mo? Yon ang dapat mong sagutin. Tama ba yon na nandun ka sa rally, naan panawagan, Marcos resign, at ang sigaw, Marcos bangag? May adik tayong presidente. Tama ba yon? At nakatawa ka pa? Yan ang question doon. Nililihis mo po. Sagutin mo ng diretso kung tama ba o mali. Sabi niya rito, sabi dito sa balita, Duterte said that she will have a private discussion with President Marcos regarding the matter. O di maganda kung ganon, di itanong mo kay President Bongbong Marcos kung tama. Tanongin mo ng diretso, Mr. President, pumunta ako doon sa rally na gustong magkudita laban sa inyo. At tinawag ka ng tatay kong bangag, adik. Nandun ako, nagpicture-picture, pangiti-ngiti. Okay lang ba yun sa inyo? Bakit pala, Mr. President, yung sunod mong pagbiyahe, hindi mo na iniwan sa akin na ako lang yung pagiging caretaker ng ating gobyerno? Bakit may dalawa kang nilagay na kasama ko, si Bir Sabin at saka si Estrella? Itanong mo na ng diretso, ano ba ang ibig sabihin nito? BBM, wala ka na bang tiwala sa akin? Kasi dati-rati naman,
mag-isa mo lang akong iniwan. Ipumunta lang ako doon sa rally ni Pacquiao ng intensyon lusobin man lang ang Palasyo Malacanang at iluklok ako bilang Pangulo kapalit po ninyo. Nagalit ka na? Nagalit na yung asawa mong si Lisa? Nasaan naman ang ustisya niyan? Yun lang naman ang ginawa ko, Apo BBM, para gusto lang naman na tanggalin ka namin sa sa posisyon kasi hindi masaya si Xi Jinping sa inyo. Itanong po ninyo kung okay lang yon. Inday kay Apo BBM, di ba sabi mo, mahal kita, Apo BBM. Itanong mo na rin kung kailangan mo pa na magpatuloy as DepEd Secretary. Kasi sabi ni Congressman Chua ng Manila, wala ka man daw na magandang accomplishment dyan sa DepEd. Panaw na para magbitiw ka na daw dyan. Tama, Inday? Para magkalinawan na po. Sabi niya rito, upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ang mga susunod na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. So tama po, linawin mo na kung kailangan mo pang magpatuloy kasi awkward at sigurado yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay masama na rin yung loob. Mabutit magkalinawan na kayo kasi mag-asawa sila siyempre. At tanungin mo ng prangka si President Bongbong kung yung pagpa-interview ni Mrs. Lisa Marcos may basbas sa kanya. Tama? Kasi sa tingin namin, Inday po, sa totoo lang, iniintay ka lang ni President Bongbong Marcos na ikaw yung magkusa na mag-resign. Kasi nga, you cross the line. Kasi sigurado ako na kaya nagpa-interview si Mrs. Lisa Marcos para prangkain ka na that you are not anymore acceptable. Hindi lang masabi sa iyo ng direkta, siyempre, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, malamang sa malamang, ginamit ng ating Pangulo yung kanyang asawa para iparating sa iyo na masama ang loob ni First Lady at hindi lang yung First Lady ang masama ang loob, pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan yan. Kasi kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Sasabihan ko na lang si Mrs. Ikaw na, Mami, pa-interview ka na, sabihin mo na, kasi tingin ko, itong si Inday, talagang pinaglahi sa adobe. Hindi pa makalata o talagang sinasadya. Binigyan ko na nga ng kahati sa pagiging caretaker, ganun pa rin. Hindi talaga madala sa mga pahiwatig. Mga pahiwatig na po yon, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, direkta nang sinabi ni Mrs. Lisa Marcos, bad shot na anya siya sa akin. Kabiyak yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano yung sasabihin ng kabiyak po, malamang sa malamang. Lalo't sila po ay hindi tulad ng ibang mag-asawa. Magkasundo talaga sila at totoong nagmamahalan. Hindi kirida. Bakit niya, Mr. Marabilla? Sino yung kirida? Huwag ko nang sabihin dito. Alam na ninyo kung sino yung presidente na may kirida. Kaya sabi ng buti pa niya yon, hindi nangingialam. Siyempre naman, ba't mangingialam? Hindi man yan First Lady. Second Lady yon. Madaling sabi, kabit, kirida, ki-horror. Wala siyang karapatan. Pero ito po, legal wife. First Lady, mga kababayan. Kahit aning sabihin ninyo na hindi man sa yung pinili ng mga mamamayang Filipino, she is not an elected official of the government, but she is the wife of the president. Sa totoo lang, whether you accept it or not, may influence siya siyempre. Kabiyak nga po Sabi dito, on April 19, the First Lady admitted that she was offended by Duterte who attended the rally
where the Vice President's father, former President Rodrigo Duterte, called Marcos bangag as slang term for a drug user. Duterte said there were bigger issues that the government needed to address. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas na nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mga mahihirap nating kababayan. Kita ninyo mga kababayan, ugali ni Inday, nangingialam palagi sa trabaho ng ibang mga cabinet secretaries. DepEd yung inassign sa kanyang trabaho na departamento, nangingialam siya sa trabaho ng DTI at DA. Pero sa issue mga kababayan ng West Philippine Sea, no comment siya palagi. Sabihin, hindi niya trabaho, sabi ng kanyang kapatid. Pero itong issue sa presyo ng mga bilihin, hindi rin niya trabaho, may statement siya. May ganon mga kababayan. The Vice President said the country also faces water and power shortages, the illegal drug trade, and the continuing threat posed by crime, terrorism, and insurgency. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa, Duterte said. Alaga niya Mr. Maravillas, gustong-gusto ng pumalit na Pangulo. Yung mga trabahong yan mga kababayan, inasay ng ating Pangulo sa iba-ibang mga departamento. Pinangingialaman na ni Inday, umaakto nang siya na yung Pangulo. Ito yung video mga kababayan na pinablish ng Manila Bulletin Online. BP Sara responds to FL Lisa's sentiments against her. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi niya rito. Mga kababayan, Yan po. bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Unahin daw natin ang Pilipinas, syukran. So makikita po ninyo doon sa kanyang mga statements sa pagdami daw ng incidents ng criminality at paglaganap ng droga. Wala siyang statement mga kababayan na praises man lang sa mga ginagawang drug campaign ng ating administrasyon, kundi kung ano yung propaganda ng mga anti-Marcos vloggers na kini-question yung drug campaign ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun din ang kanyang linya sa kanyang statement po. So ano niya Mr. Maravillas ang tingin mo? Malapit na po. Sabi nga natin, in everything there is a season in time. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Tingin ko malapit nang magdiborsyo. And in fact, diborsyo na nga po. Wala lang na official announcement. Hintayin natin na sila magkausap kasi yun daw ang susunod na gagawin. Susunod niyang gawin. Ayan man lang po mga kababayan, yung ating yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.